Good news para sa karera ni Calvin Oftana, napaka-bad news naman para sa TNT dahil ayon sa mga TNT Insider at sa official page ng ilang website, si Calvin Oftana biglang nakapagdesisyon na aalis daw muna to para maging parte ng isa sa mga B-League teams na sa ngayon ay hindi muna natin papangalanan. Ang tanong, bakit nga ba si Calvin Oftana ay biglang aalis sa TNT? Huwag niyo munang isipin na may problema si Oftana sa TNT dahil kung tutuusin, siya po ang isa sa mga main characters o main scorers ng TNT. Nagkaka-average lang naman siya ngayon ng 17.6 rebounds per game, 3 assists, kaya imposibleng pakawalan nila yan. Si Calvin, kinuha ng TNT via trade na originally sa NLEX yan. Isa din si Calvin Oftana sa mga best PFs kasama ni Arvin Tolentino bilang kasapi ng mga nominees o kandidato sa BPC Award. Unfortunately, natalo lang siya kay Arvin na ngayon nasa Korean League. Kahit magandang numbers ni Calvin Oftana ngayon, pero napansin din ng TNT technical team na hindi siya consistent at hindi rin siya masyadong on the go pagdating sa crucial baskets. Napansin din nila na mas madalas pa nga ang mga turnovers niya at kabado ang mga tira. Well, kung ito din ang napapansin nyo, hindi nga kayo nagkakamali. Alam nyo ba na mismo si Calvin Oftana ay inaamin naman ang mga bagay na yan? Siya ang dahilan nga ng kanyang umano bigla ang pag-alis sa TNT. Maraming bagay daw siyang nakita na kailangang i-improve lalo na pagdating sa international games, lalo pat kasapi din siya ng Gilas national team. Sa akin kasi, nagkaka-average lang siya ng 3 to 4 points per game. Kung sa PBA maayos si Oftana, pero sa national team na kung saan kailangan masyadong scores lalo na may mababang shooting percentage ang Gilas, hindi siya nakakatulong. Para sa akin, nakakatulong naman talaga na malaki sa karera niya ang kanyang desisyon na mag-Japan B-League. Sa katunayan, hindi naman dinaalis si Calvin Oftana kung walang nag-o-offer sa kanya ng malaki. Kapag nangyari na nga, magiging big boost to sa karera niya. Mas tataas ang value niya. Tanong ng ilan, bakit mag-Japan B-League meron namang PBA? Kahit kayo, alam niyo naman ang sagot dyan. Sa ngayon, hindi pa po ito agad mangyayari kasi nasa kalagitnaan pa sila ng Commissioner's Cup. Hindi din sinabi kung next conference. Basta't ito ay plano pa lang naman niya, maaaring magbago, maaari ring agad magkatotoo. Maganda na yung takbo ng TNT ngayon, isa pa lang ang loss nila. Haharapin na lang daw muna ni Oftana ang PBA ngayon with ball at tutulong daw siya sa kanilang import na makuha ang inaasam na title. Hindi man daw garantiya na magkakampiyon sila kasi meron silang NBA caliber, pero malaki daw talagang impact ni Manute Bol. Sa palagay niyo mga quiz, dapat bang mag-Japan B-League na si Calvin Oftana or manatili na lang sa PBA? Option siyang import ng Blackwater, papalitan na rin umano. Ito ay matapos madaganan ng rain or shine ang Blackwater sa isang blowout loss 151-95. Isa nga po ito sa pinakamalaking margin na nabuo sa kasaysayan ng PBA. At ito rin ang pinakamalaking kalamangan ng rain or shine sa buong buhay nila. Ang Ross din ang sinasabing magiging isa sa mga makakasali sa playoff contention para sa isang title. Mukhang Ross daw at TNT sa dulo. Pero malayo pa naman yan. Itong Blackwater magpapalit na talaga. Mapapagastos lang naman sila pero ganun pa rin ang kanilang standings. Si Apsho, scorer na import, walang problema sa kanyang ability to shoot. Problema yung kanyang katawan, masyadong maraming laman kaya mahina sa takbuhan. Lalo na sa Ross pa talaga ang kalaban na naka times 3 fast pace ngayon. Napansin ko nga na hindi pa masyadong pinalalaro si Adrian Ocon pati si Limeti. Yung mga fastest guards nila, tambak pa rin ang bossing. Isa lang daw yan sa magpapatunay na kahit Blackwater ang kalaban, siniseryoso pa rin nilang laban. Hindi nila ito minamaliit lalo pat nagawa ang talunin ng Blackwater ang Magnolia. Hindi ko nga rin alam kung anong nangyayari kay Bearfield. At ang ipapalit kay Apsho ay si Andre Blatch, ang former Gilas import. Kung nagpalit man lang sila, yan pang may edad, mabagal na rin, mapapagastos lang sila. Kasi yung standings ganun pa rin. Kaya hindi na masyadong worth it kahit may import pa na bago. Ang gusto ng Blackwater ngayon, kung ayaw ni Apsho mapalitan, magpapayat siya para makasabay man lang sa run and gun. Ito na rin pagkakataon ni Andre Blatch na finally makakapaglaro na sa PBA.